sa isang liblib na baryo sa Leyte noong 2018. Ako si Maria, buntis ng 8 buwan. At biglang sumakit ang tiyan ko ng gabing iyon. Tinawag namin ang sikat na manghihilot sa baryo na si Aling Nena. Dahil daw siya ang pinakamagaling sa panganganak. Pagdating niya, amoy ko agad ang kakaibang halimuyak. Parang bulok na karne na may halong damo. Inilot niya ang tiyan ko ng mahina. Pero parang may kuryente na dumadaloy sa bawat haplos niya. Bigla niyang sinabi, "Bukas na lang ang bata, matulog ka muna." Pero mata niya ay nakatitig sa tiyan ko ng matagal. Pag alis niya, naramdaman ko na parang may bumubulong sa loob ng tiyan ko. Hindi bata, kundi malalim na ungol. Kinabukasan, bumalik si Aling Nena ng maaga. Dala ang isang itim na bote ng langis na mabaho. Pinahid niya sa tiyan ko ang langis. Biglang lumamig ang buong katawan ko hanggang buto. Narinig ko sa labas ang tiktik. Parang ibon, pero mababa, malapit sa bubong. Sinabi ni Aling Nena, "Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa bata." Pero ngiti niya ay nakabuka ng sobra. Sa gitna ng hilot, bigla akong nakaramdam ng hapdi sa pusod. Parang may sinusubukang bunutin mula sa loob. Tumili ako at biglang lumabas ang asawa ko. Pero sinalubong siya ni Aling Nena ng mabilis na galaw. "Huwag kang makialam. Para to sa ikabubuti ng pamilya niyo," sabi niya ng may halong ungol. Narinig ko ang tunog ng buto na bumabali. Hindi sa akin, kundi sa kanyang liig habang lumalawak ang katawan niya. Bigla siyang lumipad pataas. Ulo at dibdib niya ay humihiwalay sa katawan. Dila niya ay mahaba at matulis. Ang katawan niya si Baba ay nananatiling nakatayo. Hawak pa rin ang bote ng langis na tumutulo ng dugo. Lumipad ang itaas na parte papunta sa tiyan ko. Sinusubukang pasukin sa pusod gamit ang dila. Sa takot, hinahawakan ko ang cross sa leeg ko. Biglang napaatras ito nang sumigaw ako ng dasal. Sumigaw si Aling Nena sa 2 beses. Isa ay tao, isa ay halimaw. Habang bumabalik ang katawan niya sa ibaba, tumakbo ito palabas ng bintana. Sumisigaw ng pangalan ko ng paulit-ulit sa dilim. Pagkatapos noon, hindi na ako makatulog nang hindi nakabukas ang ilaw. Sa susunod na araw, nawala si Aling Nena. Walang nakatagpo sa kanya kahit saan sa baryo. Pero tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang tiktik malapit sa bubong namin. Noong manganak ako, malusog ang bata, pero may 3 gasgas sa likod niya na parang galos ng kuko. Hanggang ngayon, kapag may tumatawag na manghihilot sa baryo, sinasabi ko, "Huwag niyo tanggapin." Dahil minsan, ang manghihilot, hindi tao. Naniniwala ka ba na totoo ito? Naniniwala ka ba? Ako, oo. Dahil naranasan ko. Kung ikaw ay buntis at may tumatawag na manghihilot sa gabi, mag-iingat ka. Huwag mong buksan ang pinto sa sinumang nag-alok ng hilot ng lebre. Dahil baka ang susunod na hilot mo, ang huli mo na. Noong una, si Mang Tony ang pinakamabait na kapitbahay namin sa barangay. Laging umingiti at nagpapautang ng asukal. Isang gabi, narinig namin ang kakaibang ingay mula sa likod bahay niya. Parang may humihila na mabigat na bagay sa lupa. Kinabukasan, bigla na lang siyang lumabas na may bagong itsura. Maputla ang balat
at malalim ang aibag na parang hindi na natulog. Dati-rati, mahilig siya magluto ng adobo at mag-share sa amin. Pero ngayon, ayaw na niyang hawakan ang bawang o suka. Tuwing gabi, nakikita ko siyang nakaupo sa hagdan ng bahay niya. Nakatitig lang sa dilim nang walang ginagawa. Isang beses, tinawag ko siya para mag-inom. Pero tumanggi siya. Sinabi niyang mas masarap ang ibang lasa ngayon. Napansin ko rin na laging may amoy na parang bakal o dugo sa paligid ng bahay niya kapag hating gabi. Ang asawa niya dati ay laging masayahin, pero ngayon ay laging natatakot at nanginginig kapag tinatanong tungkol kay Mang Tony. Isang linggo, nawala ang pusa namin. Natagpuan namin ito sa likod bahay nila. Walang dugo at parang pinunit ang tiyan. Pagkatapos noon, nagsimulang umiyak ang anak niya tuwing gabi. Sinasabi raw, may bumubulong sa kanya mula sa kisame. Bigla na lang din siyang nagsuot ng mahabang coat kahit mainit. At laging nakatakip ang liig kahit walang sugat. Sa barangay hall, may nagkwento na may nakita raw siyang lumilipad na anino papunta sa gubat noong bagong buwan. Nang tanongin ko siya tungkol doon, tumingin lang siya sa akin ng matagal. Parang sinusukat kung pwede na akong kainin. Isang gabi, nagising ako sa kaluskos sa bubong namin. Parang may naglalakad pataas pababa sa yero namin. Paglabas ko, wala na si Mang Tony sa hagdan niya. Pero nakita ko ang bakas ng paa na may kuko sa lupa patungo sa amin. Kinabukasan, sinabi ng misis niya na wag na raw kaming lalapit. Umiiyak siya habang may sugat sa braso na parang kagat. Nagsimula na rin nagkasakit ang mga manok namin. Bigla na lang mamamatay nang walang dahilan. Dugo na lang ang natitira. Sa wakas, nagdesisyon kaming magpablis ng bahay. Dumating ang pari at nagdasal ng malakas laban sa masasamang espiritu. Habang nagdadasal, biglang sumigaw si Mang Tony mula sa kabilang bahay. Parang nasaktan siya ng husto. Pagkatapos ng blessing, bigla siyang nawala ng 3 araw. Walang nakaalam kung saan siya pumunta. Nang bumalik siya, mas payat na siya at may bagong tattoo sa liig. Parang simbolo laban sa masama pero baliktad. Ngayon, hindi na siya nagsasalita sa sino man. Tahimik lang siyang nakatitig sa amin tuwing dumadaan. Pero tuwing bagong buwan, naririnig pa rin namin ang mahinang hilik mula sa ilalim ng bahay nila. Ang anak niya ngayon ay laging may pasa sa liig. Sinasabi raw nadulas siya. Pero alam namin ang totoo. May mga kapitbahay na ring umalis ng barangay dahil sa takot. Sinasabi nilang, wag na kayong tumira roon. Ako mismo, hindi na makatulog ng mahimbing. Laging naghihintay na may kumatok sa pinto tuwing madilim. Isang bisis pa lang akong nakita siyang umiti ulit. Pero ang ngiti niya ay puno ng matalim na ngipin na parang pating. Hanggang ngayon, iniwasan na namin siyang tawagin o lapitan. Alam naming hindi na siya yung dating Mang Tony. Kung titingnan mo siya sa mata, para nakikita mo ang gutom na walang katapusan at ikaw ang susunod. Kaya kung may kapitbahay kayong biglang nagbago pagkatapos ng isang gabi, huwag niyong baliwalain, baka aswang na siya.